ang gagawin natin ngayon is a continuation of what we did in a previous episode of our HMI graphic design. So, i-continue lang natin kung ano yung ginawa natin last time. Dadagdagan natin ng mga graphics and ida-download natin dito sa ating HMI, yung ating sa ating panel view plus ang ating mga design dito sa ating graphic logics. So again, please subscribe, follow, and share my YouTube channel. And okay. Again guys, abangan nyo ang aming Philippine branch. Ilalagay ko sa HMI yung full address. And pwede na po kayo mag-inquire. At nakalagay na rin po doon ang mga details and kailan po kami mag-open doon sa atin dyan sa Pilipinas. So thank you so much guys. So ang aking gagawin lang is to open my latest program. So nandito siya sa Mon HMI. Then project 15 August 2025. I-open ko lang to. So ito yung guys yung ginawa natin last time na pagka press ko si Basic Ladder Logic, pupunta siya doon sa page ni Basic Ladder Logic, which is ngayon, ito yung ating gagawin guys. So return to. So return to naman. So ayan guys. So wait lang natin na mag-open yung ating program. So, i-communicate ko lang siya, o-active. Then, download. At the same time, habang nagda-download yung ating Studio 5000, is i-open ko na rin yung ating Factory Talk View Studio. Yes. Then the Factory Talk View Studio. Open. So, ito yung ating project kung nakaraan is vlog, try HMI. So, ito yata yung ating ginawa last time. Try HMI. So, open ko lang ito. So, under the Factory Talk View Studio 13 version, pero ang downloadable is version 7. And the Panel Plus 1500 yung ating screen size. So, open. So gagawin natin ngayon is lalagyan natin yung graphics, yung ating ang ating basic ladder logics. So tuturuan ko naman kayo paano gamitin yung multi-state, push buttons, and some other things pa. Okay guys, I need to check my communication kung naikipag-communicate na tayo sa ating Factory Talk View. Mag-establish ulit tayo ng ating communication or i-update natin yung ating communication kasi maraming gumagamit ng HMI. So, of course, nag-change yung communication details natin. So, i-check ko yung local design and the runtime, so hindi nagbago. Okay, nagbago guys yung ating runtime. So, ibig sabihin may gumamit ng ating laptop
then nag-design, then change nila yung ating communication. So, copy to communication lang, yes. Para magkaroon tayo ng communication sa ating runtime. So, pag clinic mo ito yung local and runtime, hindi na siya mag-change. So, yan guys. Then, i-verify natin. So, parehas assigned na siya. Assigned to design device and path is assigned to a runtime device. So, close na natin. Then, okay. Then, punta ulit tayo sa ating graphics. Then, main. May dadagdag tayo sa ating main. Of course, okay. So, hindi ito guys yung ginawa natin pala. So, check ulit. So, iba to. File. New. Open application. Hanapin natin yung ginawa nating HMI. Ito HMI vlog. So, ito pala yung ginawa natin guys. So, nakalimutan ko rin. Open natin. So, nagkamali ako ng open nung una. So, yun ay siguro may nag-testing. So, check ulit natin yung ating communication setup. Check natin kung nagbago yung kanyang runtime application. Kunin ko lang guys yung ating charger. Baka malubat. So again guys, ang natin, isi-check natin ulit yung ating runtime if nagbago yung kanyang communication path. So when I press the runtime target, so hindi dapat siya nagbabago. So hindi naman siya nagbago. So proceed na tayo for designing. Okay. So open ko ulit yung display. Then ang ating main. Ibaba ko na lang to or alisin ko na lang muna ito siya. Okay. So, hindi na, okay, huwag na natin alisin. And magkakaroon ako dito guys ng additional. So, from my PID control, duplicate ko ito. Gawin ko itong Philippine branch. Ads. Okay. So sa Philippine ads, so maglalagay ako dito guys ng isang Philippine ads. So duplicate natin to or copy. Paste. Lalagay ako ng maliit na isang ads para sa ating Philippine branch. So, connection, general, so ito yung ating Philippine branch, okay. Then label, Philippine branch, line, then okay. So guys, kung pumunta ako dito sa Philippine branch natin, magpagawa ko ng design. So, gagawa muna ako ng return to.
Hanap ulit ako dito sa ating objects, then display navigation, return to. Laki ng ating shutdown. Then object, drawing, then text. Return to main page. Apply, then okay. So, gawin ko siyang white background. And, gawin natin 14 light. Okay. Then, kukunin ko yung ating object. This time, nagamit ako ng image. So, ang image natin, mula dyan, punta rito. So, add file. Kukunin natin ito sa ating desktop. Desktop. So, nasaan siya? Natin to guys. Okay. Yan guys, ang ating Philippine branch. So, gawin natin dito is arrange to bring to send to back. So, ito lagyan na up. So, shutdown. Ilagay natin dito sa taas. So, paano ko siya so, ang gagawin natin dito, control, then, meron dito guys na pang arrange. Hanapin natin yung basic font. Control. Limutan ko na guys kung saan dito yung pang gagawin natin is compile natin yung dalawa para magsama na sila. Andito yun siya eh. Limutan ko lang kung saan siya naroon. Group. Ito, group. Okay. Group. Okay. Para pagka dinag natin pagpataas, magkasama na sila. Yan guys, yung ating Philippine branch. And okay na to. So to open. Okay.
konti. Yan. Ating Silicon Branch. Okay guys, so pwede na natin siyang i-save. Okay. Then, pwede ko na siya i-close. Mamaya i-testing natin. Then, pagka pinindot ko ito, pupunta sa ating Philippine branch. So, punta ako dito sa ating basic ladder logic. Welcome to logic page. So, ang gagawin ko is objects, then drawing, image, then hanapin ko yung aking ginawang ladder logics. Desktop. Check natin sa ating portable SD. So, vlog. Then, HMI. Open. So, hindi ko ma-open yung ating yung ating okay guys, ang gagawin naman natin, ayaw siya, hindi siya supported. So, ang gagawin ko ngayon, i-screenshot ko muna. Vlog. HMI. Open natin ito. So, ito yung gagamitin natin image. So, screenshot. Siya, Control C, D14, Control V. Balik tayo sa ating Factory Talk View Studio. Then, pwede ko na rin ito i-close guys. So, pwede ko na rin ito i-save. Yes. Then, yung ating basic ladder logic, object, drawing, image, drag, file, desktop, 314. Tingnan nga natin kung maganda. Okay. So, gagawa tayo dyan ng truth table mamaya. So, ang gagawin muna natin is lalagyan natin ng mga indication yan. So, gagawin natin. Kukuha ko ng object ulit. So, nakita nyo guys na ang ating graphic design is naglalaro lang sa ating objects. So, kukuha ko ng indicator, multi-state. So, maglalagay ako dito ng indicator, for example. Yan. Then, right-click, properties. So, ito yung problema ko sa software, no? May nawawala akong patch
So hinahanap ko pa kung anong problema nitong software, hindi ako makapunta sa properties. More or less kasi marami tayo dapat magawa dun sa ating properties. Mga graphics, magagandang graphics maneuver. So ang gagawin ko na lang is magdadrive na lang ako dito sa ating connection. So ito ay states natin. So huwag niyo kalimutan, ang kulay ng states natin is pula. The value is 0. So ano yung ano yan is, pwede kang maglagay dito is something. Kung wala ka naman, pwede kang maglagay dito or off or on. So hindi naman natin kailangan yun. States natin, 1. So green. Yan. And of course, yung ating connection. So ang connection natin is from our ladder logic. So buksan natin ating basic ladder logic gates. So switch 1 and switch 2. Switch 1 and switch 2. Switch 1. So, punta tayo sa ating connection. Then, i-refresh natin guys yung i-refresh natin yung folder para mag-update kung ano man yung kailangan pa natin. So, online. Then, dito sa ating main program. So, switch 1. Ito siya, switch 1, switch 2. So, verify natin. Switch 1, switch 2. So, ito siya. Switch 1. Okay. So, yan. So, i-testing natin guys. So, pag testing natin, meron siya indication. Ito yung switch 1 natin. So, nag-green siya. Okay. Nag-green. Yan. So, pwede natin ilagay yan dito. So, play lang na test display. So, ito, pwede natin ilagay dito siya. Sa gitna. Okay. Then, pwede natin siya kopyahin guys. Control C, Control V. Yan. Then, right-click connections. Of course, babaguhin natin kasi hindi naman si switch 1, siya is switch 2. Okay? Then, test ulit natin. So, naka-open na siya. So, yan guys. Okay. Of course, kailangan natin si output. So, lagyan natin ng output doon. So, ang output natin, pwede natin itong i-copy. Control V ulit tayo. Then, pwede natin ilagay dito. Connection. Of course, kailangan ko yung so, green indicator PLC3. Ito siya, green indicator PLC3. Check ulit natin. Yung ito siya. Okay. Then, balik ulit tayo doon sa ating general. Pwede natin gawin siyang circle. Yan, apply. So, yun guys. So, i-test natin. Yan. So, sa end gate, pagka 1, so hindi pa siya mag-on. So, gagawa tayo mamaya ng truth table ng end gate. So, tsaka siya mag-on. So, yan guys yung graphic ng gamit ng multi-state indicator. So, gawa tayo ng isang truth table. So, gawin muna natin, i-off muna natin, edit display. Then, save.
So gagawa tayo ngayon ng object, then drawing, rectangle. Ito ay para sa endgate guys ha. Gagawa ko ng truth table para sa ating endgate. So gawin natin itong ang background niya is video blue or anong kulay ito. So yan. Then of course gawa tayo ng line. So ilang line kailangan natin? Equal line. So kailangan natin ng dalawa object, then line, drawing, yung line. Yan natin. Uy. Yan. Object, drawing, try natin sa polyline. Yan, polyline. Hindi siya tuwid. Properties, length, sample 5, black, line, okay. Hindi siya maganda guys. No? Natin. Hanap tayo ng ibang objects. Drawing. Dapat ito, pwede ito si line. Baka natin. Sige guys, ibahin natin yung graphics. So depende yung graphics sa inyo, no? O paano nyo express yung gusto nyo gawin. So ang gagawin ko na lang is object. Then pwede ako sa rectangle. Okay. Sana nawala. Object, drawing, rectangle. So ito yung aking view, object, drawing, text, and gate, truth table. Okay, line, okay. Then, kailangan ko na ng graphics dito, ng representation ng ating signal, ng input. So, kailangan ko ng object, then
indicator multi-state. Sample. Okay. Connections and general states. 0. And that would be my red. Okay. And my blind. Okay. Control C, Control V. And this will be my output. So, nasa inyo yung design guys, kung ano, magaling kayong mag-graphical expression, madali nyo itong makuha. Object, drawing, text, S1 or switch 1. Gawin natin puti ito. Line, then bold, okay, line. Yung ating SW. Switch to line, okay, and Control C, Control V. This will be my output. Yung 11 ko. Ano magkasya siya? Okay. Na siya. So ngayon, 0, 0. So, kailangan ko ng okay, 0, 1. Control C, Control V. Control V. Control V.
itong output, pwede natin itong gawing bilog or connection, gawin natin RAM type sa general. So, ito. C, Control V. Control V. Control V. Wait mo siya. Guys, pagtsagaan nyo na yung aking graphics. At, so ngayon, gagawin natin is i-represent natin yung ating AND gate into AND gate truth table. So, 0, 0. So wala dapat siyang output. Then, ito 0, 1. So ito, right click, connection, general, states. So 0 siya, 1. Then the states 1 natin is 1 siya, 1. Apply, then the color will be green. Apply. Okay. So, testing natin. Okay, sorry, wala pa siyang connection. So, kukunin natin. Pwede natin si switch 1 dyan. Connection. So, try natin si switch 1. Switch 1. Okay. Testing. So, nakauna siya. Okay. Baguhin na lang natin guys yung kulay ng ito ay connection, states, pula, line, so testing. So yan guys. Then 1, 0, 0, 1. So ito. Connection. General states 0. Red. Red. 1. So states 1. Green, green, 1. See, this will be 1. Okay. Line, okay. So, testing. Okay. So, on ang number 2. Wala pa siya connection. So, switch 2 pala to. Switch 2. I-assign connection. Switch 2.
Yan guys. Okay. Then here. Connection. States. So ang zero natin is green. Red. Okay, red. Red. 1. States 1 green. Green. 1. Arrow. 1. Apply. Connection. Switch 1. This one. Connection. Tag. So, tag natin. Okay. Switch 2. General states 0, red 1, states 1, green, arrow 1, fly. Okay. So, testing natin. So guys, sa ano natin, sa engage, pag sinabing 0, 0, 0, as per our ladder logic, so ito yung ating ladder logic ng ating end gate. So 0, 0 means, pag in-on nyo isang switch, so wala pa siya guys, hindi pa siya mag-on yung ating 1, 0, so wala pa tayong output. So, off natin yung ating switch 1. I-on naman natin yung ating switch 2. So, 0 and 1, as per the ladder logic, wala pa rin tayong output. Maliban lang kung maging 1, 1. So, ang 1, 1 mo may output na. So, wala pa pala tayong output. So, hindi ko pa nalagyan yung output natin. So, off. So, ito yung ating output. So, output natin is coming from connection, states. Okay, states 1, green. Connection natin, yan ay si green indicator, PLC3. Ito siya. Okay. So testing natin. So hindi ko pa nabago yung kanyang default. Connections, states, yung 0 niya dapat ay pula, at ang switch 1 niya ay green. Okay, apply. Okay, then testing. So 1, 1. So meron siyang output guys, 1, 1. So yan guys yung ating representation ng in gate. So pwede pa natin siyang pagandahin yung ating graphic design, depende sa ating knowledge. At ayan, tinuro ko na sa inyo paano kuhanin ang data ng bawat tags from the PLC. So gagawin lang natin is ida-download natin dito guys. So apply muna tayo dito, then isi-save ko muna. Save. After save, pwede ko na muna i-close.
testing tayo, test application. So, reading pa sila guys. So, in time, dadagdagan natin ng dadagdagan ito guys hanggang sa mabuo natin lahat ng graphics natin dito sa sa HMI. So, again, ang gagawin natin is punta tayo sa ladder logic gates. So, ito yung ladder logic gates natin. Yan. 0, 0. 0, 0. Switch 1 is 0, switch 2 is 0, is 0 output. At ang switch 1 i-on natin. So wala siyang output. I-switch on naman natin yung switch 2. Wala pa rin siyang output. Then i-on naman natin yung switch 1 at switch 2. So mayroon na siyang output. At nakita din natin sa ating in-gate ladder logics na nagkaroon din siya ng simulation. So ito yun siya guys, yung ating ladder logic. Kung i-on natin ang switch 1, wala kasi na remain open ang switch 2. Ganun din, switch 2. Remain open ang switch 1, maliban lang kung pareha silang i-on. So magkakaroon ka ng output. So gagawin naman natin is return to main page. At gusto ko lang ibahagi sa inyo ang Philippine branch. So ang Philippine branch natin ay ito po ang ating ilalagay ng mga courses. At meron din kaming design modeling, Revit architecture, AutoCAD 2D and 3D. Matatagpuan po siya sa SKTech 1 Building, Second Floor, 3086 Ramon Magsaysay Boulevard, Santa Mesa, Manila. You can approach 63-939-201-6520. So to open, classes start on the first week of November. See you there, guys. So ngayon, i-download naman natin dito sa ating HMI. So, gawin natin, return to main page. Pwede na tayo mag-shutdown. Okay? So, gagawin naman natin is gagawa tayo ng ating run application. So test application, create runtime application. So lagay natin dito sa ating desktop kung nasaan yung ating HMI project. So ito ay vlog second para meron tayong palatandaan o sign. Second version runtime is 7.0, then save natin. Then after that, i-open naman natin yung ating transfer ME utility. So, open natin. Antayin lang natin pala guys na matapos yung creating runtime file. Okay. So, ME utility transfer. So, i-download natin sa ating Panel View Plus. So, saan yung ating i-download? Open natin ito. Nasa ating desktop. HMI mode. At itong ating vlog second. Open. So, runtime application start up. Replace communication, delete log files. Ang gagawin natin dito is huwag natin i-delete yung mga mga log files. So, download tayo.
guys, nag-response na siya. So waiting na lang tayo complete transfer niya yung HMI sa ating panel view plus. So guys, ito na yung ating main page ng ating HMI sa Panel View Plus. Punta tayo sa Ladder Logics. Oy, yan. So, a short return tayo muna sa ating return. So, Philippine branch. Yan guys. Then return to main page, then basic ladder logic. So guys, ang testing natin is kung makikita nyo, so si basic ladder na end gate, pagka switch 1 ay parehas silang 0, so walang output. I-activate natin si switch 1, walang output. I-activate natin si switch 2, wala pa rin output. If si switch 1, switch 2 is activating, then meron siyang output. So yan guys, yung ating second part ng ating human-machine interface. So next naman natin, try ko na tapusin lahat itong ating basic ladder logics para maganda yung graphics niya. Sabi ko nga sa inyo, ang mga nag-aaral dito guys is they are very enhancing sa kanilang mga projects in terms of HMI. Of course, kailangan mo muna mag-umpisa sa ating basic